mag-iingat kayo sa mga magiging kaibigan nyo. Ipag-pray nyo din yan, guys. Good morning, guys, pala. And, ayan. Magkape tayo. Pero bago pala magkape, inom muna ako ng tubig. Alam niyo ba, ngayong ngayong papasok yung winter na pala, bago pumasok yung winter, yung allergy ko as in sobrang sunod-sunod na umaatake. Tuwing umaga yan, yung tipong sinisipon ako or binabahing ako, ganun. Tapos pag binahing na ako niya ng umaga, halos tuloy-tuloy na yan hanggang hapon. Tapos yung sipon ko, as in grabe, yung tubig, tapos tutulo ng ganyan, no? Tutulo na lang yan. Nang hindi ko inaasahan. Ito yung iniinom kong gamot. Ayan. Hindi kailangan ng prescription para makabili ka nito. Over the counter po siya nabibili. Ayan. Anyway guys, bali medyo busy-busyhan ako last week at hanggang mamayang gabi. Oo, magbibisi-bisihan tayo kasi bukas ay December 18, year-end party namin doon sa Korean class center na pinapasukan ko. Oo, so meron kaming may play, may drama-drama, tapos meron din kaming sasayaw kami yung buong, pati yung mga teachers, student, ayan, sasayaw. Tapos, kami naman na puro Pinay, na sa apat kami, ay sasayaw din kami. So, ito yung aming, sa play. Ito yung aming script sa play. Tapos, yung may mga kulay, yan yung sasabihin ko. Hindi naman ganun kadami yung sasabihin ko. Siguro mga 7 to 8 lines lang yung sasabihin ko. Pero medyo nakakakaba kasi nga in Korean siya. Tapos syempre kailangan mo siyang i-acting ng very light lang naman. Hindi kailangan na magaling ka. Pero syempre i-acting mo siya, di ba? With feelings, ganyan, syempre, and naka-Korean pa siya, so medyo kinakabahan talaga ako kasi nabubulol ako. Hindi ako ganun kagaling mag-Korean, kaya medyo challenging talaga itong play namin. So, anyway, ngayon ay gumawa ako ng vlog din. Gusto kong i-share din. Sobrang dami nang humihingi sa akin ng advice dito sa YouTube, sa comment section, at saka sa Facebook page ko. Sa mga hindi pa naka-follow sa Facebook page ko, Pinay Arjuma. Oo, pwede niyo akong i-follow doon. Madalas ako doon nagpaparamdam kaysa dito sa YouTube. And dito sa YouTube ko is yun, more on yung mahabang vlog. Sa sa Facebook page ko, yung ginagawa ko is yung mga thoughts, yung mga pictures and mga short vlog, doon ko ina-upload. Pero yung mga daily vlog or yung mahabang vlog dito sa YouTube. So, ayan. Ayun nga. Madami mga nanghihingi sa akin ng advice about sa buhay sa Korea, about sa pagkakaroon ng asawang Koreano. Sa totoo lang guys, sa mga baguhan pa dyan, kahit na malapit na kami mag 10 years nakasal ni Mr. Dax, ng asawa ko. Magti 10 years na kami next year and 7 years na din ako nakatira dito sa South Korea. Minsan yung mga humingi ng advice sa akin, hindi ko pa din talaga as in masagot. Kasi syempre 'di ba, hindi naman ako professional sa mga ganyang bagay. Oo. And until now, madami pa akong bagay na dapat matutunan sa buhay dito sa South Korea. And hindi din maraming Koreans yung nakakahalubilo ko. Oo. Hindi. Kasi, di ba, hindi ako nagtatrabaho. Dito lang ako sa bahay. Working from home. Ganon. Kami ang asawa ko, kami dalawa nagtatrabaho. Yung pasabay namin at saka yung
tour guide, 'di ba? Gano'n. Tapos, yung mga nakakasalamuha ko, yan, mga teachers sa Korean class, and yung family ng asawa ko. And yung mga friend ng asawa ko, minsan nakakasalamuha ko. Pero maliban do'n, hindi na, wala na ako masyado nakaka-bonding, nakakausap na Koreans. Kaya yung mga nagtatanong sa akin na kung ganito ba yung Koreano, kung ganito ba ganyan, mahirap ba makipagkaibigan sa Koreano, Koreans, hindi ko siya masagot. Oo. And ang gusto ko lang din sa mga baguhan na may asawang Koreano, na mga naghihingi din sa akin ng advice, kung anong gagawin. Alam niyo, sa totoo lang, mabibigyan ko kayo ng advice para magkaroon kayo ng idea. Pero, syempre, yung advice na yun is experience ko. Oo, so, uh, pag nagsabi ako ng advice, huwag niyo masyadong dibdibin. Pakinggan niyo, oo, pero anuhin niyo din ha, tipong pag-isipan niyo din kung yung advice ko is nababagay sa sitwasyon niyo. Kasi, sa totoo lang, ah, hindi lahat ng maririnig natin na advice is fit sa sitwasyon natin, 'di ba? Kagaya niyan, natutunan ko na nung pumunta talaga ako dito sa South Korea, yung hindi lahat ng advice ng mga kaibigan ko, mga kakilala ko about sa buhay may asawa ay dapat pinakikinggan ko, or yung mga sinishare nila. Minsan, 'di ba, syempre nagkakaproblema tayo sa partner natin. Pero tandaan mo, 'wag mong ikukumpara yung asawa mo sa asawa ng iba. Oo, kasi 'pag andun na yung comparison, kadalasan doon tayo ano, eh, yung parang tipong naiinis, yung tipong parang doon natin nakikita lalo yung kung ano yung wala sa mga asawa natin. Kaya 'pag nandito na kayo sa South Korea, or may mga nakikita kayo na mga vlogger na may asawang Koreano, na ang mga asawa nila is ang sweet, hindi kuripot, mapagbigay, or laging tumatawag sa mga asawa nila. Huwag mo ikukumpara yung asawa mo sa mga partner ng iba. Kasi 'pag ganyan, mas ano, parang medyo gugulo yung relasyon mo sa asawa mo. Kasi siyempre 'di ba, parang mane-negative na yung pakiramdam mo. Kasi sasabihin mo, "Bakit yung asawa nila ganyan, pero itong asawa ko hindi." 'Di ba? So, ang ma-advice ko talaga, 'wag mong ikukumpara yung relasyon mo sa asawa mo sa relasyon ng ibang tao na okay sila, ganyan, tapos kayo hindi kayo okay. So, 'wag mong ikukumpara 'yon, kasi magiging bitter ka, and 'pag naging bitter tayo, iba yung magiging action natin na ipapakita natin sa partner natin. And tandaan natin ha, ito guys, tandaan natin, hindi palaging kasalanan ng partner natin kung bakit yung isang relasyon or yung relasyon natin ay magulo. Hindi laging kasalanan niya. Lagi tayong merong ambag doon sa sitwasyon na yun. Kung ano mang sitwasyon meron tayo. So, sa mga baguhan na may asawang Koreano, papunta ng Korea, sobrang ina-advise ko sa inyo guys na nandyan pa lang kayo sa Pilipinas, ang unang gagawin nyo is pray. Mag-pray na i-guide kayo ni Lord pagdating nyo dito sa South Korea. Nabigyan kayo ng wisdom kung ano ba yung priority, ano yung dapat i-handle yung asawa mo. Oo, yung haba ng pasensya, dapat nyo ipag-pray yan. Kasi pagdating nyo dito sa South Korea, madaming mababago, madami kayong malalaman, mga yung culture nila, mako-culture shock kayo. Tapos, syempre, sa Korean language, medyo talaga mababago yung pakiramdam niyo pag nandito na kayo. Yung tipong para kayong nasa isang shell na hindi kayo makakilos. May mga ganon. And, yun nga, syempre, pag magkasama na kayo sa isang bahay, yung iba kasi, di ba, syempre ngayon is LDR pa. So, pag nagsama na kayo ng isang bahay niyan, mas makikilala nyo pa yung isa't isa, ikaw at saka yung asawa mo. Andiyan yung adjustment level, di ba? Mag-a-adjust pa kayo niyan. So, marami kayong away, ganyan, hindi pagkakaunawaan. Pero,
ipag-pray nyo yung ganung sitwasyon na magkaunawaan kayo, maunawaan mo yung asawa mo, at hindi lang yung lagi nararamdaman mo yung uunahin mo. Yes. And, ayun guys, sobrang pinaka number one advice ko talaga is yung mag-pray ka. Mag-pray kayo. Tawag doon, mas okay kasi pag ipinagpipray nyo. Kasi, pag sa ibang tao kayo nagsasabi ng problema nyo, kunya may makilala kayo, o kaya sa akin nagsabi kayo, 'di ba, nagme-message kayo sa akin. Pwede kasi maging bias yung advice ko sa inyo na ay naku dapat hindi ganyan, mga ganyan ganyan. Pwede maging ganun yung ano ko advice ko sa inyo. Pero pag si Lord kasi pag sa kanya kayo nagbigay ng advice, siya mismo yung magbibigay sa inyo ng sagot ng peace and kung ano yung dapat gawin sa sitwasyon na yon. And mag-iingat kayo sa mga magiging kaibigan nyo, ipag-pray nyo din yan guys na sana yung maging kaibigan nyo, makilala nyo Pinay or Pinoy or kung sino mang grupo yung makilala nyo pagpunta nyo dito sa South Korea ay sana maging good influence sa inyo. Huwag maging bad influence kasi mahirap na lang po magsalita pero minsan yung mga nakikilala nating kaibigan dito sa South Korea or kahit saan man kayo pumunta, minsan yung mga pananaw kasi nila, yung mga sinasabi nila, makaka-apekto din yan sa'yo at sa relasyon nyo ng asawa mo. Kasi minsan, lalo niya, kunya, hindi kayo okay ng asawa mo, di ba? Tapos nanghingi ka ng advice. Tapos kung ano-anong sinabi ng isang naging kaibigan mo, maapektuhan ka niyan. Oo, ma-influence ka niyan. At pwede yan, depende yan ha, kung good influence siya, mas okay. Paano kung bad influence siya? Diba? And tandaan nyo guys na minsan, yung mga kilos natin, hindi natin nakikita yan kung tama ba yung ginagawa natin. Kaya kailangan, advice ko din na kunyari, nagkakagalit kayo ng asawa nyo, bigyan nyo yung time nyo, bigyan nyo yung sarili nyo na makapag-isip, like, sa kwarto, magmuni-muni, or mas maganda may Bible kayo. Sa totoo lang, hindi ako relihiyosa ha. Hindi ako pala simba sa Pilipinas. Pero sobrang laking bagay yung meron akong dalang Bible. Tapos nag-a-attend ako ng Bible study. Ayan, kung gusto niyo nang mag-attend ng Bible study, pwede kasi ako is may ka-Bible study ako. Kung gusto niyo mag-PM kayo sa akin or mag-comment kayo diyan, sama kayo sa Bible study namin. Kasi sa totoo lang maganda talaga yung may naririnig ka about words, God's word. Siguro ngayon sasabihin, napaka maka-Diyos naman ito ni Pinay Adjuma. Hindi po. Oo. Sinasabi ko ito sa inyo kasi makakatulong po talaga ito. Lalo na sa mga baguhan dyan. Kasi hindi biro yung pagpunta nyo dito sa South Korea. Hindi biro po yan. As in, sabagay, iba-iba din namang sitwasyon ha. Pero pinapaalalahanan ko lang kayo na pag pumunta kayo sa isang bansa na wala kayong kakilala, andoon talaga yung malulungkot kayo, madidepress kayo. Pero kung kasama niyo si Lord, or meron kayong ka-Bible study, or may kakilala kayo na nakakakilala kay Lord, malaking bagay. Oo, sobrang laking bagay nun. Masisave kayo, tapos magaguide yung relationship nyo ng asawa nyo pag meron kayong kakilala or nakakakilala ka kay Lord. Yes. Anyway, sobrang seryoso ng usapan natin na to, no? Pero, marami pa akong gustong i-share sa inyo na sa tingin ko makakatulong sa inyo pagpunta nyo dito sa South Korea. Bali, abangan nyo na lang yung mga susunod kong vlog. Sa totoo lang, pinag-iisipan ko kung isi-share ko yung mga ganitong bagay kasi parang sobrang seryoso. Pero feeling ko kasi makakatulong talaga sa inyo para mag-guide kayo. So, gawin na natin to. Pero, dahil mahaba na tong video ko, so, next video ko na lang, yung iba kong mga isi-share, like, pinakapangit na advice na narinig ko dito sa South Korea.
And yung dinala ako sa isang lugar na hindi ko gusto. Yes, na-experience ko yon. So, gusto kong i-share din sa inyo. Abangan nyo po sa mga susunod ko pong upload. Ayun guys, maraming salamat and advance happy holiday!